Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay atin tatalakayin ang paksang kikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad. Sa araling ito, ating matutukoy ang kahulugan ng pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad. Atin ring masusuri ang mga halimbawa ng pakikipagkapwa at pakikibahagi. Handa ka na ba? Ano ang ibig sabihin ng pakikipagkapwa at bakit mahalagang maunawaan mo ito? Ang pakikipagkapwa ay ang pagtulong, pagdamay at pagmamalasakit sa ibang tao nang walang hinihintay na kapalit. Ibig sabihin nito, tumutulong tayo dahil gusto nating makatulong, hindi dahil may kapalit. Sino ang ating kapwa? Ang ating kapwa ay mga miyembro ng ating pamilya, mga kapitbahay, mga kaibigan, kapwa Pilipino, at kahit mga dayuhan na nakatira sa ating lugar. Lahat sila ay dapat nating igalang at ituring na pantay-pantay. Bakit mahalaga ang pakikipagkapwa? Mahalaga ang pakikipagkapwa dahil ipinapakita nito ang pagmamahal at respeto sa kapwa. Natutulungan ang mga taong may pangangailangan. Nagiging maayos at masaya ang pamayanan. At pagdating ng panahon, maaaring tayo rin ay mga ilangan ng tulong balang araw. Sabi nga sa awit, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Mga mahalagang dapat tandaan sa pakikipagkapwa. Oras. Naglalaan tayo ng panahon para tumulong. Gaano man tayo kaabala sa ating mga gawain, maglaan tayo ng oras para makatulong sa mga nangangailangan. Salapi, gamit o pagkain. Mahalaga ang mga ito sa pagtulong. Malaking tulong ang mga ito para maisalba ang buhay ng mga tao. Nagbibigay tayo nito ng maluwag sa loob. Nagbibigay tayo ng mga bagay na mapakikinabangan pa. Pantay-pantay na pagtulong. Tumulong sa lahat, mayaman man o mahirap, sapagkat ang pagtulong ay para sa lahat. Ang pantay-pantay na pagtingin sa ating kapwa, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Paggalang. Dapat nating igalang ang paniniwala, ugali at kultura ng iba sa atin. Narito ang ilang mga halimbawa ng pakikipagkapwa. Kusang pagtulong sa mga nangangailangan. Pagtulong sa mga biktima ng sunog, baha, bagyo o lindol. Magiliw na pagtanggap ng mga bisita sa tahanan. Pagbabahagi ng pagkain sa kapitbahay. Pag-iimbita sa mga kapitbahay kapag may okasyon. At pakikiramay sa mga may sakit o namatayan. Pagmasdan ang larawan. Ano ang ginagawa ng mga tao sa kanilang komunidad? Tama. Ang mga tao ay nakikibahagi sa iba't ibang gawaing pansibiko sa kanilang komunidad. Ano ang kahulugan ng pakikibahagi? Ano ang mga gawaing pansibiko? Ang pakikibahagi ay ang kusang pagsali o pakikilahok sa mga gawain sa komunidad upang ipakita ang malasakit at kabutihan sa kapwa. Hindi ito sapilitan, kundi ginagawa ng bukal sa loob. Ang mga gawaing pansibiko naman ay ang mga gawaing kapaki-pakinabang sa komunidad na nakatutulong sa kaayusan at sa kaunlaran ng bansa. Bakit mahalaga ang pakikibahagi sa komunidad? Napapaunlad nito ang komunidad. Nagkakaroon ng pagkakaisa. Ang bawat isa ay nagiging instrumento ng pagbabago o agent of change. At nagiging mas maayos at maunlad ang pamayanan.
Narito ang mga dapat tandaan sa pakikibahagi sa komunidad. Igalang ang bawat isa. Ang paggalang ay mahalagang paraan sa maayos na samahan. Mabuting igalang ang opinyon, kultura o paniniwala ng mga kasapi ng komunidad. Magbigay. Ang pagbibigay ng oras, pagkain, damit, at iba pang kagamitan sa oras ng sakuna o kalamidad o anumang oras ng pangangailangan ay pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Lumahok sa mga gawain. Sumama o makisali sa mga gawain sa komunidad para sa mas magandang samahan at ugnayan sa bawat isa. Tumulong, makilahok at makiisa sa mga sama-samang gawain sa paglilinis, pagtatanim o pag-aayos ng mga nasirang bagay sa komunidad. At maging huwaran, maging mabuting modelo sa pamayanan, maging responsable, maasikaso, matulungin o mapagmalasakit sa kapwa. Tandaan, ang pakikipagkapwa ay pagtulong, pagdamay at pagmamalasakit ng walang hinihintay na kapalit. Ang pakikibahagi sa komunidad ay kusang pagsali sa mga gawaing nakabubuti sa pamayanan. At ang mga gawaing pansibiko ay mahalaga sa kaayusan at kaunlaran ng bansa. Basahin ang bawat tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Bilang isa, ano ang ibig sabihin ng pakikipagkapwa? A. Pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa. B. Pagwawalang bahala sa kapwa. C. Pang-aaway sa kapwa. Ang tamang sagot ay A. Pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa. Bilang dalawa, kailan masasabi na may pakikipagkapwa ang isang tao? A. Kapag hindi tumutulong. B. Kapag tumutulong ay naghihintay ng kapalit. C. Kapag tumutulong kahit walang kapalit. Ang tamang sagot ay C. Kapag tumutulong kahit walang kapalit. Bilang tatlo, sino ang itinuturing na ating kapwa? A. Pamilya lamang. B. Mga kaibigan lamang. C. Lahat ng tao sa paligid natin. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng tao sa paligid natin. Bilang apat, bakit mahalaga ang pakikipagkapwa? A. Para maging sikat. B. Para makapagloko ng iba. C. Para maipakita ang malasakit at respeto. Ang sagot ay C. Para maipakita ang malasakit at respeto. Bilang lima, alin ang hindi halimbawa ng pakikipagkapwa? A. Pagbabahagi ng pagkain. B. Pagtulong sa nangangailangan. C. Pagtanggi sa humihingi ng tulong. Ito ay C. Pagtanggi sa humihingi ng tulong. Bilang anim, ano ang dapat gawin sa paniniwala ng iba? A. Balewalain. B. Igalang. C. Pagtawanan. Ang tamang sagot ay B. Igalang. Bilang pito, ano ang kailangan sa pagtulong sa kapwa? A. Galit. B. Pagyayabang. C. Oras at malasakit. Ang tamang sagot ay C. Oras at malasakit. Bilang walo, alin ang halimbawa ng pakikipagkapwa sa panahon ng sakuna? A. Pagtulong sa biktima. B. Pagtawa sa nangyari. C. Panonood lamang. Ito ay A.
pagtulong sa biktima. Pangsyam, ano ang tawag sa kusang pagsali sa mga gawain ng komunidad? A. Pakikipagkapwa. B. Pakikibahagi. C. Pakikipagtalo. Ang tamang sagot ay B. Kikibahagi. Pangsampu, kailan dapat makibahagi sa komunidad? A. Kapag napipilitan. B. Kapag may bayad. C. Kapag kusang loob. Ang tamang sagot ay C. Kapag kusang loob. 11. Ano ang tawag sa mga gawain na tumutulong sa kaayusan ng komunidad? A. Gawaing pansarili. B. Gawaing pansibiko. C. Gawaing pampalipas oras. Ang tamang sagot ay B. Gawaing pansibiko. 12. Alin ang halimbawa ng gawaing pansibiko? A. Pananatili sa bahay. B. Pagsira ng halaman. C. Paglilinis ng paligid. Ito ay C. Paglilinis ng paligid. 13. Bakit mahalaga ang pakikibahagi sa komunidad? A. Para magulo ang lugar. B. Para umunlad ang komunidad. C. Para maiwasan ang kapitbahay. Ito ay B. Para umunlad ang komunidad. 14. Ano ang dapat gawin kapag may gawain sa komunidad? A. Umiwas. B. Magreklamo. C. Makilahok at makiisa. Ang tamang sagot ay C. Makilahok at makiisa. 15. Alin ang nagpapakita ng paggalang sa komunidad? A. Pang-aasar. B. Paninigaw sa kapwa. C. Pakikinig sa opinyon ng iba. Ang tamang sagot ay C. Pakikinig sa opinyon ng iba. 16. Ano ang maipapakita kapag nagbibigay ng tulong? A. Pagmamalasakit. B. Pagmamataas. C. Galit. Ito ay A. Pagmamalasakit. 17. Sino ang maaaring maging instrumento ng pagbabago sa komunidad? A. Ang pinuno lamang. B. Ang matatanda lamang. C. Ang bawat mamamayan. Ito ay C. Ang bawat mamamayan. 18. Alin ang tamang gawain kapag may kapitbahay na may sakit? A. Pakikiramay at pagtulong. B. Pag-iwas at pandidiri. C. Panunuya. Ito ay A. Pakikiramay at pagtulong. 19. Ano ang ipinapakita kapag nagbabahagi ng pagkain sa kapitbahay? A. Pakikipagkapwa. B. Kasakiman. C. Katamaran. Ito ay A. Pakikipagkapwa. At para sa huling bilang, bakit hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang? A. Dahil ayaw nating tumulong. B. Dahil gusto nating mapag-isa. C. Dahil may pananagutan tayo sa kapwa. At ang tamang sagot ay C. Dahil may pananagutan tayo sa kapwa. Isulat ang opo kung ang pahayag ay nagsasabi ng kahulugan ng pakikipagkapwa at hindi po kung hindi. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1. Ang pakikipagkapwa ay pagtulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Opo. Bilang 2. Ang pakikipagkapwa ay ang pag-aaway at panlalait sa ibang tao.
Hindi po. Bilang 3, ito ay pagpapakita ng malasakit at pagdamay sa nangangailangan. Opo. Bilang 4, ang pakikipagkapwa ay ginagawa lamang kung may kapalit. Hindi po. Bilang 5, ito ay pagtulong sa mayaman at mahirap ng pantay-pantay. Opo. Bilang 6, ito ay paggawa ng kabutihan kahit walang nakatingin. Opo. Bilang 7, ang pakikipagkapwa ay pag-iisip lamang ng sariling kapakanan. Hindi po. Bilang 8, ito ay pagdamay at pakikiramay sa may sakit o namatayan. Opo. Bilang 9, ang pakikipagkapwa ay panlalamang sa kapwa. Hindi po. At bilang 10, ito ay pagpapakita ng pagmamahal at respeto sa lahat ng tao. Opo. Lagyan ng check kung ang pahayag ay nagpapakita ng wastong pakikibahagi sa komunidad at X naman kung hindi. Maaari mo ring gawin ito sa iyong kwaderno. Bilang 1, kusang loob na sumasali sa paglilinis ng paligid. Check. Bilang 2, tumutulong sa pagtatanim ng mga halaman sa komunidad. Check. Bilang 3, hindi pakikialam sa mga gawain ng komunidad. X. Bilang 4, nakikiisa sa mga proyekto ng barangay. Check. Bilang 5, iginagalang ang opinyon at paniniwala ng ibang kasapi ng komunidad. Check. Bilang 6, sumusunod sa mga alituntunin ng komunidad. Check. Bilang 7, umaalis kapag may gawain sa komunidad. X. Bilang 8, nagbibigay ng oras at tulong sa oras ng sakuna. Check. Bilang 9, nakikisa sa mga pagdiriwang ng komunidad. Check. Bilang 10, hindi nirerespeto ang kultura ng ibang tao sa komunidad. X. 11, tumulong sa pag-aayos ng mga nasirang gamit sa komunidad. Check. 12, nananatiling responsable sa mga gawain sa pamayanan. Check. 13, nagrereklamo sa halip na tumulong sa gawain ng komunidad. X. At para sa huling bilang, nakikilahok lamang kung may kapalit. X. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.